Ang mga gabing pinipigilan nito ang sarili. Ang mga gabing umiiyak ito sa gutom at hiya. Isang gabi, habang nangingisay sa sakit si Ilya, lumapit si Elias dala ang kutsilyo. Sinugatan ni Elias ang braso niya upang tumulo ang kaunting dugo. Ininom ni Ilya ang patak ng dugo at tumahimik. Hindi na naulit ang pag-atake ng hayop. Wala nang nawawalang manok. Sa halip si Elias na mismo ang nagbibigay ng dugo. Unti-unti, palihim hanggang sa manghina ang katawan niya. Hindi niya ito ikinuwento kanino man. Dahil para sa kanya, ito ang pagiging ama. Dumating ang gabi na hindi na sapat ang kaunting dugo. Tumingin si Ilya sa kanya. Hindi na bata, hindi pa halimaw. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elias ang dilaw na mata ng ina nito. Tatay, sabi niya, takot ako. Takot saan? Tanong ni Elias. Kiningal sa sarili ko. Ngumiti si Elias. Kahit nanginginig ang kamay niya, lahat tayo may kinapatakutan. Tumahimik si Ilya. Pagkatapos ay nagsalita, halos pabulong. Gusto kitang kainin. Hindi umatras si Elias. Hindi siya nagulat. Sa halip, humawak siya sa kamay ng anak. Kailan mo yun ang kailangan mo para mabuhay? Sabi niya, handa ako. Napaluha si Ilya. Ayoko, hindi niya. Ayokong maging katulad ng ibang halimaw. Tahimik na umiti si Elias. Hindi ka sila, sabi niya. Mas mabuti ka. Kumina si Elias araw-araw. Pumayat. Nangitim ang paningin. Ngunit hindi siya tumigil. Isang gabi, umiga siya sa kama at tinawag ang anak. Ilya, mahina niyang sabi. Makinig ka sa akin. Lumuhod si Ilya sa tabi niya. Bumalik ka sa San Isidro. Nanlaki ang mata ng anak. Bakit? Doon nagsimula ang lahat, ay sagot ni Elias. Sila ang pumatay sa ina mo. Napailing si Ilya. Ayokong pumatay. Ngumiti si Elias. Isang ngiting puno ng lungkot at kapayapaan. Hindi lahat ng pagpatay ay kasamaan, sabi niya. May mga taong piniling maging halimaw. Sinawakan niya ang mukha ng anak. Ubos na ako, bulong niya, at ayokong ikaw ang maubos. Sinagkan ni Ilya ang mukha ng ama. Tatay, gawin mo ito, sabi ni Elias. Hindi para sa paghihiganti, kundi para matapos ang sumpa. At nang sumikat ang araw, namatay si Elias Mercado. Nakangiti, walang takot sa mukha. 20 taon na ang lumipas mula nang umalis si Elias sa San Isidro. Tahimik na ang baryo. Wala nang masyadong jeep. Wala nang dumadaan sa liko tuwing gabi. Hanggang isang hating gabi, may dumating. Isang lalaki ang nakita sa gilid ng kalsada. Matangkad, payat, maabang itim na buhok, maputlang balat, nakangiti. Hindi siya kumakatok, hindi siya nagsasalita. Pumapasok lamang siya sa mga bahay nang walang pahintulot. Isa-isa, nawala ang mga matatanda sa baryo, ang mga may hawak ng sibat, ang mga nag-utos, ang mga tumahimik. Ang huling dinalaw ng nilalang ay ang leader ng mga pumatay sa kanyang ina, matanda na ito. Nakangiti ang nilalang naglalaway. Di pinakita niya ang kanyang aswang na itsura. Ikaw lang ang makakakita nito. Bago ka mamatay. Bumuhos ang luha ng matanda, ngunit wala na siyang magagawa. Sinakmal ng aswang ang kanyang leeg. Pagsapit ng umaga, mga bahay na lang ang naiwan. Bukas ang pinto, walang laman. Hanggang ngayon, may jeep pa ring dumadaan sa San Isidro tuwing hating gabi. Walang ilaw, walang driver. At sa likod, may isang lalaki, nakangiti, na parang naghihintay. Sabi ng matatanda, huwag kang sasakay. Dahil ang anak ng aswang ay hindi humihingi ng pahintulot at ang dugo ng ama ay hindi kailanman nasayang.